Magandang umaga sa inyong lahat. Ang pakitang turo mula sa Araling Palipunan 6, inihatid sa inyo ni Ranchet Echa, magguro sa ika-6 na baitang Araling Palipunan 6. Para sa ating pagsisimula, matapos madakip si Rizal noong ika-6 ng Hulyo 1872, iniisip ng mga Pilipino na hindi nila makakamit ang hinihinging pagbabago sa mapayapang paraan. Para sa kanila, ang tanging paraan lamang upang mabago ang pamumuhay ng mga Pilipino ay ang pagpapaalis sa mga Espanyol sa pamamagitan ng madugong revolusyon. Ang pagkakatatag ng Katipunan. Noong ika-7 ng Hulyo 1872, itinatag ni Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa at Diodato Arellano sa isang bahay sa Calle Ascaraga na mas kilala ngayon na Claro M. Recto, Tondo, Maynila, ang KKK o Kataas-Taasang Kagalang-galang na Katipunan na anak ng bayan. Layunin ng Katipunan o ng KKK na pag-isahin ang mga Pilipino na makamit ang kalayaan ng bansa sa pamamagitan ng isang himagsikan laban sa mga Kastila. So mas pinili ng mga Pilipino ang lumaban sa pamamagitan ng labanan gamit ang dahas. Sa pagpapatuloy ng kasaysayan pagkatuklas ng Katipunan, nabunyag ang lihim ng Katipunan ng ikumpisal at sabihin ito ng kapatid ni Teodoro Patiño kay Padre Mariano Gil noong August 19, 1896 sa ginawang paghahalughog sa palimbagan ng Diario de Manila na tuklasan ang mga patalim, resibo, dokumento ng Katipunan at ang buong bayan ay isinalin sa isang batas militar. Ang sigaw sa Pugadlawin. Ang unang sigaw, ang simbolikong unang pagtatagpo ng mga Katipunero upang ipahayag ang himagsikang 1896 laban sa Espanya. Nang malantad ng Katipunan noong 1896 ay tumakas patungong Caloocan sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Procopio Bonifacio at ilang pinuno kasabay ang isang pagpapatawag ng pangkalahatang pulong upang pag-usapan ang mga dapat gawin. Itinakda niya ang pulong sa Balintawak noong August 24 at dumating sina Bonifacio sa Balintawak ng hating gabi at dumating din kinabukasan si Pio Valenzuela. Dahil maraming labanan ang natalo sina Andres Bonifacio, sila ay lumikas papuntang Cavite. Sila ay napunta sa Tejeros at sa Tejeros ay nagkaroon ng labanan o ng di pagkakaunawaan ang dalawang faksyon o grupo ng Magdalo at Magdiwang. Nagkasundo silang magkaroon ng konbensyon o isang malaking pulong para pag-usapan ang mga problema ng samahan. So, itinatag ang Republika ng Pilipinas bilang kapalit ng Katipunan at nahalal bilang Pangulo si Emilio Aguinaldo at nahalal naman bilang Direktor Interior si Andres Bonifacio na tinutulan ni Daniel Terona na naging dahilan ng pagpapawalang bisa ni Bonifacio sa naganap na pagpupulong. At kinabukasan noon ay gumawa si Andres Bonifacio na isang sulat na nagpapawalang bisa sa nangyaring eleksyon sa konbensyon sa Tejeros o tinatawag na Acta de Tejeros.